Ang anak na babae ng diktador ng Cuba, si Mariela Castro, ay nagtanggol sa kanyang ama, si Raul Castro, sa Havana at ginawang babala ang reaksyon ng diktadorang Cuban laban sa presyur na nagmumula kay Trump. Ngayong Martes, Mayo 26, 2026, sinubukang ibenta ng anak ng matandang pinuno ng rehimen, ipinakita ang pagkadesperado nang sabihing nadmamasid ang ama, numingiti at walang makakahuli sa kanya ng buhay. Ang eksena ay hindi usapang lihim o paglalabas ng sama ng loob ng pamilya. Ito ay isang pampulitikang mensahe sa harap ng mga taga-suporta kung saan sinusubukan ng angkan ng Castro na ipakita ang kanilang lakas sa mismong sandali na ang imahe ni Raul ay naging target ng paniningil, galit at pampublikong paglalantad. Sinubukan ni Mariela na ilarawan ng kanyang ama bilang isang girilyang hindi kayang galawin. Ngunit ang kanyang sinabi ay tunog parang pagkabaliw ng isang pamilyang nakakaramdam ng lumalakas na moral, na panggigipit at sinusubukang gawing yabang ang kanilang takot. Ano ba talaga ang gustong ipahiwatig ng anak ng diktador? Bakit kailangan ng hari na ilagay ang pamilya sa unahan? Paano kaya tutugon si Trump sa hamon na ito? Ikukwento ko sa iyo lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Hindi ito mula sa karaniwang panayam. Naganap ito sa Cuba, sa harap ng mga taga-suporta ng rehimen sa isang mobilisasyong ginawa para ipakita ang lakas, pagkakaisa at katapatan sa matandang komandante. Hindi nagsalita si Mariela bilang isang anak na nag-aalala sa kanyang ama. Nagsalita siya bilang tagapagsalita ng isang dinastiyang pampulitika na nakakaramdam ng bigat ng pagiging lantad at sinusubukang gawing yabang ang takot. Nagpakita sa publiko ang pamilya Castro upang sabihin na hindi sila pumapayag na sila ay galawin, hindi sila pumapayag na panagutin sila at hindi nila tinatanggap na tratuhin si Raul bilang isang karaniwang tao sa harap ng mabibigat na paratang. Mabilis ang naging reaksyon dahil ang pahayag ay tumatama sa sentrong simbolo ng diktadura ng Cuba. Si Raul Castro ay hindi lang dating pinuno. Siya ay bahagi ng grupong namuno sa Cuba ng ilang dekada, kumontrol sa Partido Komunista, sumuporta sa aparatong militar at tumulong na panatilihing sarado ang sistema ng Islam. Si Mariela Castro Espin ay anak ni Raul Castro at Vilma Espin, pamangkin ni Fidel Castro, at isa sa mga pinakakilalang personalidad ng pamilyang namuno sa Cuba ng ilang dekada. Binuo niya ang kanyang imahe bilang seksologo, mambabatas at direktor ng pambansang sentro ng sexual na edukasyon ng Cuba, ang Senesex. Isang ahensya ng rehimen para talakayin ang edukasyon sa sexualidad, pagkakaiba-iba at karapatan ng LGBT. Si Mariela ay naging isa rin sa mga tinig na pinakanauugnay sa pagtatanggol ng kasal ng magkaparehong kasarian, mga karapatan ng mga trans at mga kampanya laban sa homofobia sa isla. Pero palaging bahagi siya ng estrukturang pampulitika ng rehimeng Cubano kaya mas mabigat ang kanyang salita. Hindi ito galing sa isang independenteng aktivistang lumalaban. Ito ay mula sa direktang tagapagmana ng kapangyarihan, isang babaeng nagpapakilalang progresibo sa usaping LGBT. Ngunit kapag dumating ang krisis, pumapanig siya sa kanyang ama, ipinagtatanggol ang lumang sentro ng diktadura at ginagawang simbolo ng pagharap sa presyon ng Estados Unidos ang imahe ni Raul Castro. Alam ng angkan ng Castro na nawala na ang ginhawa ng pananahimik. Ngayon, kailangan nilang magsalita, magpakita, sumagot at subukang manakot. Ipinakita rin ng kaganapan sa Havana kung paano tumutugon ang rehimen kapag pakiramdam nitong napapaligiran na ito. Imbes na seryosong harapin ang sitwasyon, inilantad nila ang mga militante, empleyado, mga opisyal na institusyon at mga kamag-anak sa kamera. Inihanda ang eksena para ipakitang nagkakaisang mga tao kay Raul. Ngunit ganito lagi ang mobilisasyon sa Cuba. Tinatawag ng Estado, lumalabas ang mga ahensya. Itinutulak ang mga manggagawa palabas sa kalsada at tinatawag ito ng diktadura na suporta ng bayan. Diyan nagsisimulang tunog na parang palabas lang ang talumpati tungkol sa walang hanggang pagkakaisa. Sinubukan pa ni Mariela na ilagay ang pamilya Castro sa papel ng biktima ng panlabas na pang-aapi. Kilala na ang lohika na ginamit niya. Kapag ang presyon ay galing sa Estados Unidos, sinasabi ng rehimeng Cubano, imperialismo, soberanya, paglaban at pagtatanggol ng bayan. Luma na ang script na ito, pero ngayon may bagong detalye. Hindi lang sa pampulitikang depensa nagtapos ang anak ni Raul. Ginawa niyang sentro ng isang simbolikong banta ang imahe ng kanyang ama, na parang ang pagpapanagot sa kanya ay digmaan laban sa revolusyon. Ipinapakita rin nito ang pagbabago sa ugali ng kanilang angkan.
Matagal nang pinili ng pamilya Castro na manatili sa likod ng Estado, iniiwan sa mga opisyal na tagapagsalita ang mabibigat na gawain. Ngayon, lumalabas na si Mariela kasama ang mga kamag-anak at kaalyado. Sabay-sabay nilang sinusubukang kunin ang entablado na nag-iiwan ng impresyong nagmamadali. Kung kailangang ipagtanggol ng pamilya ang patriarka sa publiko, senyales ito ng krisis sa imahe ng diktadura, hindi lang isyong legal. Lumilitaw ang mensahe para kay Trump sa pagbasa na ito. Para sa rehimeng Cuban, si Trump ang kumakatawan sa pinakamabigat na pressure mula sa Amerika. Sinusubukan niyang iparating sa Washington na si Raul Castro ay hindi isusuko, hindi pahihiyain at hindi ituturing na madaling abutin. Pareho lang ang naging reaksyon ng mga taga-suporta ng rehimeng ito. Sa mga pahayagan at opisyal na mga gawain, ang pagtatanggol kay Raul ay puno ng mga salitang tulad ng laban, soberanya at pang-uudyok. Pero ang reaksyon sa labas ng opisyal na grupo ay ibang-iba. Maraming Cubanong nasa exile at mga kritiko ng diktadura ang nakita ang sinabi ni Mariela bilang kayabangan, pagiging siniko at takot. Ang ngiting binanggit ni Mariela ay naging bahagi ng galit. Habang dinaranas ng mga pamilyang Cubano ang pagkawala, pagkakakulong, pagpapatapon at gutom, tila nanonood lang at nakangiti ang matandang komandante. Ginagamit din ng rehimen ang edad ni Raul bilang emosyonal na panangga. Lumilitaw siyang matandang lalaki, mahina at makasaysayan, halos hindi pwedeng galawin. Ngunit pinili ni Mariela ang wikang palaban, hindi awa. Hindi siya humihingi ng kalma o legal na depensa. Hindi siya humihingi ng paggalang sa proseso. Binubuhay niya ang imahe ng gerilyang lumalaban hanggang dulo. Hindi aksidente ang pagpiling ito. Layunin nito palakasin ang militansya, buhayin ang alamat at pigilang makita si Raul bilang dating pinunulang sa harap ng paratang. Ang reaksyong Mexicano sa debate ay kapansin-pansin dahil ang mga kaalyadong gobyerno o mga may simpatya sa rehimeng Cubano ay mas mahinahon sa Havana kaysa sa mga kalabang pampolitika nila. Kapag minamaliit ng mga lider mula sa labas, ang sakit ng mga biktima o ang pananagutan ng mga personalidad ng rehimen, tumitindi ang galit ng mga Kubanong tumakas at ng mga pamilyang nakakaramdam ng pag-abandona. Mas gusto ng rehimeng Cubano ang negosasyon sa mga gobyernong nagsusulong ng mahabang dialogo, konsesyon at mas kaunting presyon. Nag-iiba ito kapag si Trump ang kausap. Alam ng pamilyang Castro na ang retorika ng puwersa ay tumatalab sa kanan sa Amerika, mga Kubanong exile at ng mga naniniwala sa mahigpit na parusa sa mga diktadura. Habang pinapakita ni Mariela ang katatagan, mas lumalabas ang agwat ng palasyo sa kalsada at ng revolusyonaryong pananalita sa mahirap na buhay ng karaniwang Kubano. Para sa maraming Kubano, ito na namang mapait na eksena ng makapangyarihang pamilya na nagsasalita tungkol sa digmaan, habang ang tao ay nakakaranas ng pila, brownout at sapilitang pananahimik. Ako si Milson Alves Global at ang layunin ko ay panatilihin kang maalam sa katotohanan araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa description ng video. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.